baka pwede ka mag-ano. Pakilala muna pala. Pakilala, Introduce yourself. shout out, ganun. Sino ba yung mga gusto mong batiin, ganun. Sige, Pastor. Okay. Ako nga pala si kapatid na Cesar Salameda, isang kompositor ng gospel music. Wow. At Philcom yan. membro ng Philcom. At kasalukuyang gumagawa ng mga gospel music ngayon. At kasalukuyan din na kumahawak ng isang house church sa Antipolo. Pastor, saan ka, ano pala pangalan ng church ninyo? At saka, pa-shoutout naman, Pastor. Pa sa mga sa mga listeners na po natin ngayon. Bali, ang pangalan ng church namin, Missionary Christian Church. Missionary Christian Church, shoutout sa inyo. Diyan po ba yun sa, sa Iambayay na tagpuan sa Calao, Manila, kung di ako nagkakamali? Saan? Antipolo nga daw eh. Sa Antipolo pa? Sa Antipolo, bali ano pa lang siya, mission pa lang siya, Mission Church. Ayun. Saan ba na kayo ngayon sa Antipolo, Pastor? Sa Baras, sa Painaan. Sa Baras. Di ba yung Baras, ibang ano yun? Ibang municipality na yun? Basta Baras sa Antipolo. Basta sa Painaan siya, Painaan na lugar. Okay. Pastor, baka may i-shoutout ka pa ba or pasasalamatan, ganon? Mga sponsor, baka may gusto kang i-vlog. By the way pala, Pastor, gusto mong i-promote na kanta. Ang mga naka-live stream tayo ngayon at meron tayong 48,000 listeners ngayon. Yun! Yun. Praise God. Yes. Baka may gusto kang i-promote na kanta or album, Pastor, i-promote mo na. Shout out nga pala kay Pastor Jose Nigapatan. Siya yung pinaka-manager namin sa music production ng Bawat Tibok ng Puso Music Production. At nais kong i-promote yung aking album na Driver ng Buhay. Yun, maganda yan. Driver ng Buhay, pakinggan din nyo. Saan available na mapakinggan yan, Pastor? Available niya sa Spotify, sa mga sa YouTube at sa iba pang platforms. Ilang kanta ang album na yan, Pastor? Mga 8 kanta na. 8 kanta which is available in Spotify and YouTube. Available in Spotify. Ayun, mga ka-blessings, mga ka-berde, tropang berde, pakinggan ninyo. Driver ng Buhay by Pastor Cesar Salameda. Yun! At Boss Pastor, kung interesado ka, maarating gawin ng music video yan. Under ng Berting Kahoy Production. Pala Pastor, di ba naghahanap ka ng ng mag-shoot ng music video mo? Ayan na Berting Kahoy na nagpe-presenta. Ayan. Ngayon, Pastor, balik na tayo sa topic natin. Kasi ngayon, Pastor, nag-uusap-usap kami about sa kamatayan ni Jesus, no? We're talking about dates here. So, syempre ikaw, kahit paano, mas may alam ka kaysa sa akin na regarding with the chronological orders, no? ng Bible, 'di ba? So, yes. Pastor, nung tawag dito, kailan ba pinanganak according to the records? Kailan ba pinanganak si Jesus at parang kailan ba namatay si Jesus? December 5, 25, 'di ba? Tama ba? December 25. Marami nagsasabi December 25. Pero kung ating aanin ng Bible, mga month of March, I think month of March yun. Ang birthday ni Jesus. Hindi naman talaga kasi
nung birthday ni Jesus, yung mga tupa nasa labas. Kasi nasa loob ng sabsaban si Jesus nung pinanganak, di ba? Yes. So, kapag taglamig kasi, hindi pwedeng nasa labas yung mga tupa. Kasi sa ngayon sa karamihan sa kanilang kaalaman taglamig ang birthday ni Jesus. So Pero sa Bethlehem po yun, no? So technically ang Bethlehem ay nasa Israel. So ang December ng Israel ay naging snow po ba yan o napakalamig? March nga daw eh. Hindi ko sabihin natin na December 25. So walang nagpapastol noon. Wala nagpapastol kasi malamig. Malamig oo. Kung December 25 pinanganak si Jesus. So technically malamig sa and according sa event is may pastol na nasa labas present, kasi yung diba? mga pastol, so ibig sabihin mainit. At silang unang nakakita. Tama po ba, pastor? Silang unang nakakita ng star? Yung mga mga pastol. Yung mga pastol. Ang una nakakita ng star. Ayun. Sabihin nasa labas sila. Nagpapastol sila. Hindi naman sila magpapastol ng December 25. So tamang-tama na ito ay bandang March. Mainit. Summer. Mga ganyan. Mga summer. So yung ganong practice hanggang ngayon is nagagawa pa rin sa Israel na ang pastolan talaga is month of March. Mga ganun siguro. Ayun. Ngayon, pastor, yung sa kamatayan naman ni Jesus, masasabi, ano ba talaga yung kung yung birth date ni Jesus ay hindi sure, yung kamatayan ni Jesus ba, may specific date? Ayun nga, tama. Wow. Kasi, yung birth date, ang dami nag-aaway. Diba? Pero ngayon, syempre, marami na nakakita sa pagkamatay ni Jesus. Ngayon, meron ba tayong specific date na sinabi na ganitong araw na matay si Jesus? Physically, Jesus is dead. Parang ganun. Ang sa aking pag-aaral, kasi 3 years si Jesus Christ nag-ministry. Nag-start siya ng ministry is 30 years old. Yes. Maingay, no? Ipapagawa ko ng bahay. Layo-layo tayo sa maingay para mas maayos po yung usapan. Pakikinig ng mga listeners. Mukhang nakakarpentero pa si pastor May ginagawa sa taas. Ayan. Layo ka muna, pastor. Layo ka muna. Maganda yung usapan natin. May grinder. Sayang naman. At para na rin to sa sa kaalaman na rin ng mga followers dito. Para at least yung mga followers at listeners ng Usapang Berde mabigyan sila ng fact check kasi karamihan ang opinion mo lang di ba? Pero ano ba talaga yung totoo nangyari? Ano ba yung totoong sinasabi na galing sa Biblia? At ito, isang pastor pa ang nagsabi. Sige, pastor. Okay. Wala na yung Okay. So, nung umidad siya ng 30 years old, nag-umpisa si Jesus Christ ng ministry. So, 3 taon siya nag-ministry dito sa mundo. And after 3 years, ay nahatulan na siya ng kamatayan. So, which is 33 AD. Ang 33 AD. 33 AD ang kanyang talagang last ministry at siya ay nahatulan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga ganong taon. Okay. So ito pala pastor lubusin ko na yung pagkakataon dahil ito rin yung mga gusto kong itanong din sa mga tama yan. Sa mga may alam sa Bible, mga Bible scholars. So ito pastor by the way, ano pala yung diba, nakilala si Jesus, 30 years old siya, diba? 30 years old si Jesus nung siya nag-start ng ministry. Ayan.
Bale, kung titignan mo yung chronological kasi ang tangi lang natin na record is the Bible eh. Ang kauli-ulihan na record sa kanya is yung nawala siya sa templo. Tama? Nawala siya sa templo, and then nakita siya ng magulang niya, tapos sabi naman niya is ginagawa ko lang yung trabaho ng aking ama. And then after nun, ilang taon, ang daming Wala na. Tapos lumabas si Jesus, nangangaral na in the age of 30. Ang daming taon na yon. So, kayo po, Pastor, at ano po ba ang mga theory nyo o nalalaman sa mga tinatawag nilang the silent years? Ayan, magandang usapan yan. Silent years? Oo, silent years. Kasi yung according to the Bible kasi yung hindi kasi lahat ng mga ginawa ng Panginoon ay nakasulat sa Biblia. Kung baga yung napakahalagang bagay na gusto niyang ipaabot sa sangkatauhan, yun lang nakasaad sa salita ng Diyos eh. Kaya yung mga silent na yan na sinasabi natin, hindi ko alam kung anong purpose na pero sa akin binibigyan ko lang siya ng pananaw na yung mga ginawa niya talaga, yun lang yung aking yung kinukuha. Pero so technically, Pastor, parang sinasabi nyo, wala kayong idea ano yung parang mga ginawa ni Jesus during those not unrecorded unrecorded years. Kasi nga ang sabi mo, kung ano lang yung nasulat, yun lang parang napag-aralan ng tao. The rest, hindi na natin alam. At ang diba? the point is naman ng is to magpalaganap ng kabutihan. Pero kasi Pastor, even naman nung nagmi-ministry na si Jesus, 'di ba? Ang dami ring mga bagay or ministry na miracles si Jesus na hindi na record or wala sa Bible. Diba? Oo, tama bro. So parang yung gusto lang sabihin ni Direct Bert dito na sa tingin ninyo during yung time na huli nung bata at saka bago siya nabaptize, sa tingin niyo, ano kaya yung mga ginagawa ni Jesus doon? Ano kaya ginawa niya? At bakit, ano yung nalaman niya? Ano yung napag-aralan niya para maging si Jesus? Na para siya yung parang pinaka-legendaring tao man o Diyos na naglakad sa lupa eh. Oo. Kasi yung panahon na yun nung umidad kasi siya mula sa kapanganakan niya, tapos umidad siya ng 9 anyos ay nag-silent ng kanyang life story. Tapos pagdating nung bumalik uli yung life story niya in the age of 30 years old. Kasi pinaano na din yung mga ministry, nag-ano na ang Panginoon eh. Kumbaga nangaral na siya, tapos gumawa na siya ng mga himala. Okay. Oo, dire-diretso na yun. Siguro yung pinag-uusapan naman din dito is yung yung tinatawag lang the historical Jesus. Kasi dalawa kasi ang Jesus eh. Yung isa, historical Jesus, yung isa naman, biblical Jesus. Yung biblical Jesus, siya yung nakabase sa Matthew, Mark, Luke, and John. That's the biblical Jesus. The historical Jesus kasi sino ba mga na-meet niya? Sino to yung nagkataon sa kanya, nagugustos kamay? Si Pilate. Sino? Si Pilato. Si Pilato. Which is a history, totoong may Pilato talaga. Totoo. Totoo. Sabihin, totoo din si Jesus, na-meet niya yun. Yeah. Si Caesar. Sino bang Ako yun. Ayan, yung alam ko ata si Augusto Caesar pata yung Caesar, Yes. kung
correct me alam if ko- I'm wrong sa mga nakikinig. Alam ko sa second na yun eh. Yung Oo. second Pero is- may may si King Harold, may totoo sila, meron silang concrete Herod. na King Herod. King Harold, meron silang concrete na Tao na ano. scripture na ng history. Oo. Pero Tama. kay Jesus, ang babasihan lang natin talaga yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sa ngayon, di ba, Pastor? Lumalabas na, nagdidig na ng mga ano ngayon, di ba? Ng mga artifacts. May mga na-brought up na sila doong unang-unang panahon pa. Ay, oo nga, ito na. Ito po ba yung mga yung mga tawag niya, mga relic? O mga relic. Mga relic. Pag-usapan ko yung mga relic. Mga relic. Medyo familiar ba kayo doon sa mga ganong bagay, Pastor? Or meron ba kayong may ganun ba kayong background or pwede kayong i-share sa amin? Relic? Yung mga wisdom, mga ganun. Hindi, yung mga relic, yung mga tawag lang na Holy Grail. O yung Holy Nail, yung mga mismong mga galing sa physical na gamit mula kay Jesus. Yung relic na yung turn of yung koronang tinik. Yung koronang tinik is natagpuan daw po yun. Sa koronang tinik, Mga relic. So kayo po ba sa paniniwala po ba ng mga Christianity is itong mga relic pa na to is mga authentic o may other explanation? Hindi ko masyado pang may paliwanag. Sige, Pastor. Hey, Pastor Cesar, maraming salamat ha for being part of the podcast. Kailan ba lalabas to, direct? Siguro kasi ito i-edit pa. Pero naka-on air tayo. Pero ang release nito by siguro mga second week of this March. Second week of this March, Pastor. Itatag ka na lang namin, tapos yun nga. Bali naman, Pastor, hati-hatiin namin. So, yung portion mo yung hatiin na. Kasi magiging release to eh. Oo. Ayun, Pastor, maraming salamat. Okay. Alam namin na busy ka, pero pinaunlakan mo pa rin kami. Salamat sa kulitan, Pastor. Maganda yan. Once again, Pastor, i-promote nyo nga po ulit yung album nyo po. Okay, maraming salamat mga kapatid at nais kong muling i-promote ang aking album, ang Driver ng Buhay, which is the Lord Jesus Christ, yung driver ng ating mga buhay. Kaya kung inyong maririnig yung kantang yon ay yun yung magdadala sa atin na kailangan natin na si Jesus pa rin ang maging driver ng buhay natin. Okay. Yan mga katropang Berde, maraming salamat. Pastor Cesar, God bless you and see you sa another Philcom event. Maraming salamat po, Okay, Boss Cesar. Okay, maraming salamat.